Hello guys, Poltan here from Rig Newbies. At meron tayo ngayon na i-unbox today na special product from Asus. Ito yung Republic of Gamers na Matrix HD 7970 Platinum card, Platinum graphics card. At meron tayong guest sa likod ko. Hindi ko kilala kung sino yan, basta naupo na lang dyan. Anyway, kayo ngayon ay nanonood ng Pinoy version unboxing! Nasa likod ko ngayon, special guest natin si Vince Lo from Asus. Ayan, si Bossing. Anyway, sobrang init ng product na i-unbox natin ngayon. Pinagpapawisan kami dito. Sobrang init dito sa bahay. Anyway, ano ba ito? Looking at the box, katulad na sinabi ko, Matrix HD 7970 ang i-unbox natin ngayon. Sa likod, makikita nyo ngayon yung specs ng GPU. Well, ano ba tong GPU na to? Ito ngayon, ang ginagamit ng 7970 na to o ng card na to ay yung AMD Radeon 7970. Take note Gigahertz edition ito. Ito yung pangalawang version na nilabas nila ng Tahiti. Tapos, 3.0 x16. Siyempre, ang backbone niyan is 3072 MB or in short, 3 GB memory na GDDR5. Tapos, meron siyang boost clock na 1100 MHz at base clock niya is 1050 MHz. Tapos memory clock niya 1666 o 6600 MHz. Tapos ito pa, tingnan niyo naman yung interface niyan, 384-bit. Tapos iba, wala na ang pakialam diyan. Anyway, ano ba ang meron tong card na to? Alamin natin. Well, looking at the packaging, sobrang ganda, nam-nam. Meron tayong free nga pala from Asus. Meron kayong free na mousepad. Tapos, yan yung mga Infinity, syempre, crossfire. Pwede nyo i-crossfire to. Pwede kayong gumamit ng 4 nito. Kung kaya nyo bumili ng 4, kayo bahala. Gastos nyo yan. Anyway, yan. Nice packaging. Ito yung mga features ng board. Ngayon, unahin natin yung isa sa mga feature ng board. Ito yung Tweak It. So, makikita nyo mamaya sa mismong GPU yan, kung saan bang part yan at ano bang purpose niyan. Tapos, meron din tayo mga Matrix LED load indicator. So, malalaman nyo kung heavy loading ba or idle loading yung o idle lang yung GPU. May makikita nyo sa color lang mismo. Siyempre, meron din siyang GPU tweak. Yung software ng Asus pang tweak ng ating mga GPU, pang overclock. Tapos, siyempre, ginagamit niya yung DirectCU 2 na cooler from Asus. At ito pa, isa pa, DG Plus BRM with 20-phase super alloy power. Wow! Mamaya, sabihin ko sa inyo bakit wow. Anyway, buksan natin ngayon yung box at alamin natin kung anong meron sa loob. Very nice. Kita nyo naman, packaging pa lang. Alam mo bang gawin pa lang na itim nito, magastos na. So, siyempre, gusto ng ROG na talagang premium yung graphics card. Siyempre, dapat worth naman yung kumbaga ma-feel na worth nung bibili yun. Kaya packaging pa lang talagang maganda na. Anyway, ang meron tayong accessories dito ay siyempre ang kilalang kilala at useless na useless DVD driver. Download nyo na lang yung latest driver sa AMD o kaya sa Asus. Tapos meron tayong 8-pin power molex. Ito yung dalawang 6-pin kung kulang yung sa inyong Tapos meron tayong speed setup guide. Ewan ko para sa speed setup guide, pero Matrix, meron ang Matrix tapos speed setup guide. Anyway, meron tayong for BJ hot wire. Mamaya explain ko sa inyo kung ano ba yan. Ito pa for LN2 MOS MOS heatsink. Yan, ano ba yan? Para saan ba yan? Ayan, sabihin natin. Meron kayong DVI to BGA adapter. Parang awa nyo na, ang ganda ng video card nyo, tapos BGA gagamitin nyo. Use DVI o kaya DisplayPort. Ito ang gustong-gusto ko. Ningit ko to kay kaso ayaw niya. Ito yung ROG na badge. Nice. Ganda. Siyempre, meron din kayong dito. Crossfire bridge. At ito yung libre na mousepad. Hindi ako naglalaro nito. Para sa mga mahilig maglaro nito, wow na wow kayo siguro malamang dyan. Okay, punta na tayo ngayon sa mismong card. There you go. Ganda, no? Parang ayoko nang buksan eh.
Okay. Tingnan natin. So, secure na secure yung packaging, kaya walang problema pag sinip ito sa inyong bahay. Tingnan natin yung card mismo. Looking at the card, it's really big. Tingnan mo naman, laki. Grabe. So, makita nyo, dalawang fan, kaya direct CU2, dalawang fan. Tapos, bakit direct CU2? Ibig sabihin nun, direct copper siya. So, yung copper niya na heat pipes, nakikita nyo ba? Cameraman, yan, yan, no? Nakadirekta yan, contact sa GPU. Kaya mas mabilis yung mag-dissipate yung heat niya. Katapos, dahil mas malamig siya, mas less yung bagal o bilis ng fan. Kaya mas quiet siya. Kaya direct CU2 ang pinaka-best na solution ng cooling sa tingin ko so far sa video card. Katapos, air cooling hindi liquid cooling. Tapos, meron siyang mixture ng glossy and matte finish. Tapos, syempre, yung signature na color theme ng ROG, yung pula. Katapos, looking at the back ng card, ito. Dito, cameraman. So, makikita nyo, meron siyang dalawang DVI port. Tapos, 4 na display port. Ibig sabihin yan, pwede kayong mag-install ng 6 na monitor using Infinity technology using just 1 card. Ayos. Ganda-ganda. Okay, dito naman. Baliktarin ko para makita mo. Yan. Okay, yung badge ng ASUS, tas matrix. Well, ito yung LED indicator. Nagpapalit to ng kulay kapag malamig, low or medium or high yung loading niya. Pag high yung loading niya, pula. Pagka idle lang, blue. Tapos pagka medyo, green. So, meron pa ibang mga kulay yan. Kaya lang, pakita ko sa inyo. Dito sa box. Ayan o. Light loading, light blue. Safe mode, green. Ito, extreme loading, yung red. Medium loading, ano to? Halos parang violet eh. No? Parang violet, no? Heavy loading, parang magenta. Anyway, yun. Basta yun na yun. Katapos, ito ngayon yung kanyang kapal. Nakikita niyo yung kapal niya? Tri-slot ito, no? Kaya kung gusto niyo mag-install ng dalawa nito, walang problema. Pag naging 3 na to, naging 4, problema na yun ng casing mo kasi kailangan malawag yung case mo at saka yung board mo kailangan malaki. Kaya niyang mag-support ng 4 na ganito. Anyway, so likod, ganda. Nice na backplate. Tanggalin ko na to Yan no. Wow, aluminum, brush aluminum. Yeah. Ito mo naman, ganda. Tapos meron siya nga pala dito plug. Yan o, plug dito. Diyan mo magagamit ito ngayon. Hot wire. Para sa itong hot wire? Well, dahil sa cable na to, ma-attach mo ngayon ito sa ROG na motherboard. Using this cable, tsaka ito, pwede mo na ngayon siya ma-access sa BIOS. Ma-overclock, mabago mo yung voltage na, ganun kadali. Using this, hindi na katulad dun sa 7970 na previous na direct CU2 ng ASUS. Ihinang mo pa to. Ito hindi, ipa-plug mo na lang. Which is very cool feature. At syempre, privilege sa mga rogue user. Tapos, meron tayong dalawang 8-pin na power Molex ba to? Anyway, power, kailangan niya ng dalawang 8-pin. Tapos, ito naman, itong button na ito is yung para sa 100% fan control. So, pipindutin nyo yan, 100% spin yan. Tapos, ito naman, yung plus and minus. Bali yan yung voltage tweak niya. So, kung napansin nyo, kulang ng voltage yung GPU dahil nag-OC kayo, plus nyo lang yan, minus nyo naman kung sobra. Tapos, pagka medyo mali-mali na yung OC nyo, gusto nyo mag-back to 0, safe mode lang. I-erase nyo yung back to default BIOS siya. Anyway, yun lang yung laman nitong card na to. Explain ko sa inyo ibang mga features nito. Okay, so nag-break lang ako kasi hinihingal na ako. Anyway, ito ngayon yung Matrix na 7970. Kino-compare lang natin siya dun sa Direct CU2 na 7970 ng ASUS din. So, pares lang sila halos. Pero, may pinagkaiba lang sila. Ano yun? Isa-isay natin yung isa sa mga differences nito. Una, katulad ng sinabi ko sa inyo, pwede nyo rin tong i-hotwire. Itong GPU na to na 7970 at saka yung Matrix. Pero, merong mas magandang advantage lang ito. Ito, plug na. Ito, hihinang mo pa. No. So, yun yung isa sa mga advantage niya. Pangalawa, parehas silang kapal, parehas sila ng laki, parehas din silang direct CU2 yung
tawag dito, yung kanilang cooler. Pero, ito nga, yung katulad ng sinabi ko sa inyo, may mga buttons siya dedicated para sa mga mahilig mag-overclock. Pwede mo naman din overclock ito. Kaso nga lang, so mas madali pa rin itong i-overclock. Katapos, yung sa mga features niya, babalik lang ako. Teka lang ha. Tayo mo ako dyan. Siyempre, dahil alam ng ROG sinong gagamit nito, ito yung mga mahilig mag-break ng world record, binigyan sila nitong LN2 na MOS heatsink. So, ito yung para sa mga nagli-liquid nitrogen na cooling solution. So, kung gagamitin nyo yung ganun na method na cooling instead na yung direct CO2, ito yung gagamitin nila. So, magandang feature of accessory na sinama ng ROG. Tapos, ito yung plug na sinasabi ko sa inyo. Directly makokontrol mo yung settings ng video card mo through sa BIOS ng ROG na boards. Katapos, isa pang features ng GPU nito kumpara dito. Ito kasi 12 pace lang na power. Kumpara dito naman 20. Naku naman 20. Kaya kung ito malayo na nararating nito sa OC dahil gamit lang yung 12 pace lang, kumusta naman to 20. Gawin mo? Kaya mas stable siya, mas maganda yung power management niya dahil 20 pace siya. So, much better na overclocking. So, yun yung ilan sa mga differences ng video card na ito. Tapos, papakita ko rin sa inyo sa next video ko kung gaano ba kalayo ang performance nito dito sa mga to. Compare natin siya sa 690. Alam ko, hindi siya pwede compare, pero try na lang natin. Sayang naman to, nakaupo lang dito. 680, pinadala ng ASUS para magamit natin, ma-compare natin dito. At 7970. So, watch out for that review. Next video natin. At sana magustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tapos, ang init. Yung t-shirt ko, kung nagustuhan nyo, show my shirt sa Facebook namin. Yung t-shirt din ni Winslow, ayun o. Ayan, show my shirt. Ayan, Rob. Okay? Like nyo lang kami. Mag-order kayo customize shirt. Katapos, yun lang. So, thank you for watching.